Alam natin na alam din ni Colonel Munggaw itong patutunguhan niya. Kaya nga siya nagsabi na kayo na po ang bahala sa aking mga anak, sa aking pamilya. At ini-expect niya na yon ang patutunguhan niya. And dahil wala pa namang kagyat o immediate reaction na sumabay ang iba pang mga senior officers, mga opisyal ng AFP, and even sa PNP, malamang sa malamang po ang minimum target ni Colonel Munggaw dito ay maipaabot sa taong bayan na hindi naman lahat ng nasa AFP o sa uniform services sa security sector ay bobo at tanga o nagbubububuhan at nagtatanga-tangahan. Nagiging pipi, bulag at bingi dahil may pakinabang lamang sa pera na ipinamumudmud ng gobyerno. Yun pong gusto niyang i-message na may matitino pang natitira at mayroong sentimento na kinikimkim ang mga officers, ang mga sundalo, ang men and women ng ating Armed Forces of the Philippines na hindi lang nila maisiwalat. At subalit ito ay namumuo at sa isang pagkakataon ay pwede pong sabay-sabay o mayoriya ng pamunuan at opisyal at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay pwedeng magdeklara din ng withdrawal of support from the Commander-in-Chief, kagaya po ng nangyari noon sa panahon ng iskandalo ng pagtatanggap ng wetting money o mga pera mula doon sa pasugal at mga wetting na ibinulgar ni Governor Chavit Singson noon laban kay former President Joseph Estrada, na nagresulta po sa naging desisyon nila General Angelo Reyes at ng AFP, ng Department of National Defense at ng PNP na tumiwalag kay Marcos at tumindig sa hanay ng mamamayan and to call for Marcos resignation, stepping down, withdrawing support from the Commander-in-Chief, and facilitating the constitutional line of succession. Hindi po malayo na papunta at patungo po dyan ang kalagayan ng ating bansa dahil nakikita natin ang mga red signs, red flags na hindi po naaampat at hindi po napipigil ni Marcos ang korupsyon sapagkat bahagi nito ang kanyang pamilya. Siya mismo, ang kanyang pinsan, absuelto na nga, no? Wala pang investigasyon na masusi at malaliman, inabsuelto na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez, itong kulukoy na ICI gimmick ni Marcos. Kaya we understand why Colonel Odi Munggaw is coming out with this declaration of withdrawing support from his Commander-in-Chief because nais niyang ipakita na hindi lahat ng mga sundalo at hindi lahat ng opisyal ng AFP at PNP ay natatapalan ng pera o nagbibingi-bingihan, nagiging pipi at bulag dahil lamang sa pakinabang sa ginagamit na perang panuhol mula sa gobyerno ni Marcos. Subalit ang paninindigan at saloobin nila nananatili po para sa kanilang serbisyo, para sa kanilang pagtitiwala na ang taong bayan ang kanilang pinaglilingkuran at ang Republika ng Pilipinas. Hindi si Marcos, hindi ang mga politiko. Yan po ang mensahe na naisipahiwatig ni Colonel Odi Munggaw sa kanya pong inilabas na pahayag. Okay? At ito nga, ang pahayag ni Colonel Munggaw ay tumaiming din sa inirelease po ng Pulse Asia Survey kung saan sinasabi ng mga Pilipino, 97% sa sinurvey po na ito sa buong Pilipinas, nagsasabi na talamak, malubha, malala at talagang laganap na laganap ang korupsyon at pangungurakot, pagnanakaw at pandarambong sa pundo ng bayan sa ilalim ni Ginoong Marcos at sa kanyang gobyerno. And so therefore, we are now in a situation that Marcos has totally lost his mandate from the people. -3 ang kanyang ratings of trust and approval sa SWS. -14 or -15 pa nga ang kanyang ratings trust and approval dito sa ating Pulse Asia din, last quarter survey. Trust and approval rating, -15. -27 ang kanyang performance rating at ang kanyang cabinet rating and trust approval sa Publicos Asia, -27. At ito ngayon, 97% ang nagsasabi talamak, malawak, malaganap, malubha ang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Kaya, you will have this kind of situation where an active senior colonel, senior officer of the Armed Forces of the Philippines, kagaya po
ni Colonel Odi Munggaw ay naglalabas ng sentimiento nila sapagkat hindi na nila malunok pa na ang namumuno sa kanila bilang Commander-in-Chief ay siyang pinunong salaring kriminal sa paglaganap nito ng tinatawag na systematic and monumental restoration of plunder and corruption in almost all agencies of government. Ayan. At ang kanyang hinahabol lang ang mga butete at sapsap. Subalit yung inner circle niya na binulgar ni Saldico na nandyan pa, mga barkada nila Romualdez, kagaya nito nila Garjola ngayon lang ito nabigyang pansin, no? At itong mga Edvic Eric Yap, itong Joang at iba pa, hindi pa po ito napapanagot. At yung mga Dong Gonzales at Stila Kimbo, marami po ito sila na dapat managot, hindi pa po sila naaabot ng kamay ng batas. Kung kaya, ito ngayong balita ng bilyonaryo online na si Garjola ay nagkaroon po ng anomalous and criminal type operations ng paghawak ng more than 500 billion pesos na mga proyekto at pondo, at may mga koneksyon sa mga Bombay na questionable, hindi yung Bombay na nagpapautang ng 5-6 sa mga barangay, na ang kanilang slogan ay, ang panawagan nila, ang taong nagigipit sa Bombay kumakapit. Hindi po yun. Malakihan po ito, mga kababayan, na mga Bombay. At konektado din pala kay Garjola si Diskaya. Ibig sabihin po, kung si Diskaya at si Garjola ay konektado sa mga Bombay at iba pang contractors, at si Garjola ay isa sa pinagkakatiwalaan na tao ni Manny Bunuan ng DPWH, at si Garjola ay barkada ni Romualdez, kagaya nila Diskaya at nila Saldico at nila Marcos, si Garjola ay bahagi ng sindikato. Yan ang pinaka-minimum na logical point of view o pananaw na pwede nating i-take up. Di po ba? Kaya abangan po natin ang susunod pang mga video analysis ni Ka Eric, sapagkat I think there are around 500 accounts connected to Garjola sa iyang mga kumpanya niya, sa kanyang koneksyon at mga business na itinayo na parang cover sa mga kasindikatuhan ng pagbebenta ng mga proyekto at mga pandaraya sa mga proyekto, lalo na sa trillion pesos na flood control. But Garjola cannot do this alone by himself like Saldico, without the consent and authority given to him by Martin Romualdez, and without Marcos also giving authority and consent kay Marcos. Sindikato talaga. Kaya wag nating tigilang ibunyag ito, sapagkat unti-unti pong namumulat na natin ang mas malawak na taong bayan na nagsasabing hindi nila talaga mapaniwalaan ang sinasabi ni Marcos na hindi siya involved at siya ay walang kinalaman sa malawakan, malubha at sistematiko at organisadong korupsyon at pandarambong na ito. No! All roads of criminal trails lead back to Marcos and Romualdez. At mayroon tayong inaabangan na anytime ay mayroong pahayag na gagawin itong si Colonel Odi Munggaw at pati po ang iba pang organisasyon. And we have been informed also na abang-abangan natin ang karagdagang mga ibubunyag ni Saldico, dahil wala pa daw sa kalahati ang kanya mga ibinubunyag. Kung gaano kalala at tulubha at kalawak ang sindikato ng korupsyon at pandarambong na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez at ng pamilya ni Marcos.